Marami ang nagsasabi na mas mabuting wala kang alam dahil kailanman ay hindi ka masasaktan. Ngunit hindi kailanman maitatago ang katotohanan. Minsan lumalabas ito sa pinaka-natural na paraan dahil napapanahon na at kinakailangan. Napakasakit ang katotohanang taliwas sa iyong pinaniniwalaan, ngunit paano kaya matatanggap ng taong nasaktan ang katotohanang iyon? Madaling sabihin na baliwalain ng taong hindi ka kayang kilalanin na tanggapin subalit mahirap gawin dahil minsan mong pinangarap na siya ang maging sagot sa iyong mga panalangin. Ito ang maging gabay natin sa pagtuklas sa nakatagong katotohanan sa buhay ni Amanda. Excited na umuwi si Amanda mula sa paaralan upang ibalita sa kanyang ina na si Amelia na summa cum laude siyang magtatapos sa kaniyang kurso. Napaaga ang kaniyang pag-uwi kaysa sa nakasanayang oras na naging dahilan upang magsimulang yumanig ang kaniyang tahimik na mundong ginagalawan ng matuklasan ng isang sekreto ng kaniyang buhay. Wala kang puso, Rigor, at wala kang isang salita. Sabi mo sa akin noon sandali lang kami maghihintay ng anak mo pero bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa naayos ang dapat mong ayusin. Malaki na si Amanda, hindi na siya bata. Malalaman at malalaman din niya ang totoo. Malinaw na naririnig ni Amanda ang boses ng kanyang ina na para bang nakikiusap gayong nangingibabaw ang galit sa tono ng pananalita nito. Hindi na tumuloy sa loob ng bahay si Amanda dahil alam niyang mapuputol ang pag-uusap ng dalawa kapag nagpakita siya. Mabilis na kumambyo ang isipan ni Amanda at kaagad niyang ikinubli ang sarili sa may halaman nang marinig niyang paulit-ulit na binabanggit ng kanyang ina ang pangalan niya sa kausap nitong lalaki. Pakiwari niya ay umiiyak na ito habang nagsasalita ngunit hindi pa rin niya naririnig ang boses ng kausap ng ina. Balibalik na rin man ang mundo, Rigor. Ay anak mo pa rin si Amanda at napatunayan ko yun nung pina-DNA test ng mga magulang mo ang anak ko. Wala kang narinig kahit isang salita mula sa akin dahil kapakanan ng anak ko ang iniisip ko. Ngayong malaki na si Amanda, dapat ay malaman na niya ang totoo na ikaw ang ama niya. Maawa ka naman sa anak mo, Rigor. Hindi deserve ni Amanda ang mga naging desisyon mo sa buhay. Bahagyang tumaas ang boses ni Amelia na naging dahilan upang kumalabog ng husto ang puso ni Amanda. Halos mawala ng lakas ng tuhod si Amanda kasabay ng mahigpit na pagtakip ng mga palad niya sa kanyang bibig nang malinaw na marinig mula mismo sa bibig ng kanyang ina kung sino ang tunay niyang ama. Buhay na buhay pala ang papa ko. Nakikita at nakakausap ko lang pala siya. Usal ng isip ni Amanda habang patuloy na nakikinig sa usapan mula sa kanyang kinukublihan. Kilalang kilala ni Amanda ang taong kausap ng kanyang mama Amelia. Ito ay si Governor Rigor de la Paz, na sa pagkakaalam niya ay kaibigan lamang ng may malasakit sa kanila. Ngunit taliwas ang kanyang narinig ngayon sa pinaniniwalaan mula noon. Rigor, sagutin mo ako kung hanggang kailan kami maghihintay ng anak mo. Malaki na si Amanda at kailangan na niyang malaman ang totoo. Hindi ko na alam ang isasagot ko kung muling magtanong si Amanda tungkol sa ama niya. Kailangan ka ng anak mo. Mahinahon na ang boses ni Amelia ngunit ramdam ni Amanda ay napapagod nang magsalita ang kanyang ina dahil nanatiling tahimik ang kausap niya. Gustong lumabas ni Amanda mula sa kanyang kinukublihan upang personal na komprontahin ang kausap ng ina, subalit pinigil niya ang kanyang sarili kasabay ng paghugot ng malalim na hininga. Hinihintay pa nito na marinig ang sagot ni Rigor de la Paz bago siya gagawa ng hakbang. Amelia naman, hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Masisira ang pangalan ko sa publiko, gayon din ang pamilya ko. Kung malalaman nila ang tungkol kay Amanda. Nagkakaintindihan naman tayo sa bagay na to, hindi ba? Hindi naman ako nagkulang sa pagsustento sa inyo. Hindi ko naman kayo pinababayaan. Wag muna ngayon dahil hindi pa ako handa na malaman ng mga anak ko na may kapatid sila. Malinaw na narinig ni Amanda ang pagmamatigas ni Rigor de la Paz at wala ito kahit konting balak na magpakilala sa kanya bilang ama. Ang mga narinig ni Amanda ay naging mitya sa unti-unting pagbabago ng kaniyang pagkakakilala sa kaibigan ng ina na kanya palang ama. Nagsimula nang sumibol ang galit at hinanakit sa puso niya para sa taong walang planong magpakaama sa kanya.
At dahil sa katotohanang natuklasan ay para itong bomba na sumabog sa kanyang harapan. Halos hindi na niya maikilos ng maayos ang kanyang buong katawan at lalong hindi na niya namalaya ng pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Naaawa siya sa kanyang sarili lalo na sa kanyang ina dahil nagmamakaawa itong kilalanin siya bilang anak ng taong kilala bilang huwarang ama ng kanilang probinsya. Huwag ka mag-alala, Mama. Hindi na ako magtatanong kahit kailan tungkol sa ama ko. Hindi ko kayang dagdagan ang iyong alalahanin. Mahal kita, Mama. Hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Hindi natin siya kailangan, Mama, dahil kaya nating mabuhay ng tayong dalawa lang ang magkasama. Usal ng isip ni Amanda at dahan-dahan na niyang pinapahid ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Nais ng kanyang puso ang sumigaw upang mailabas ang saloobin. Ngunit pinipigil niya ang sarili at pilit na isinisiksik sa isang bahagi ng kanyang puso ang sakit na nararamdaman sa katotohanang hindi magawa ng kanyang ama na kilalanin siya bilang anak. Malinaw ang rehistro sa kanyang isipan ng mga sinabi ni Rigor de la Paz na maging kasiraan siya sa imahe ng pamilya at sa ambisyon nito sa politika. Tsak nagagamitin ng mga kalaban niya sa politika ang katotohanang may iba pala siyang pamilya. Okay, now it's clear kung bakit tinutulungan mo kami ni Mama pero hindi sapat yun para sa obligasyon mo sa akin bilang ama. Kasiraan pala ako sa buhay mo. Pwes, mangyayari ang iniisip mo, Rigor de la Paz. Aabutin kita at doon sa alam mong patas na lugar tayong magtutuos. Hintayin mong mapapantayan kita. Nagtatangis na ang mga bagang ni Amanda dahil bumabalik-balik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng ama. Patuloy na nagpapahid ng mga butil ng luha ang dalaga na paisa-isang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang humahakbang papalayo sa kanilang bahay si Amanda, pabalik sa kanyang dinaanan dahil hindi na niya kayang marinig ang iba pang sasabihin ng ama. Sa pagkakataong ito ay pinapagana ni Amanda ang kanyang utak at pinili niyang manahimik matapos malaman ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Unti-unti na niyang binubuo ang mga plano at pangarap sa isipang hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa inang hindi na rin matanggap ng pamilya de la Paz dahil nasa mababang antas lamang ito sa buhay. Darating ang araw, Governor Rigor de la Paz, na ako naman nagtitingalain mo at ikaw naman ang magmamakaawa sa amin ni Mama. Ipapadama ko sa iyo ang naramdaman ko ngayon. Gaganti ako sa ginawa mo sa akin at sa mama ko. Usal ng isip ni Amanda kasabay ng paulit-ulit na paghugot ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ng dalaga ang sarili upang makapag-isip at maging maayos na rin ang pagharap niya mamaya sa kanyang inang si Amelia. Sa paglalakad ni Amanda ay namalaya na lamang niya na papasok na pala siya sa paborito niyang cafeteria malapit sa paaralan. Kaagad siyang nakahanap ng maupuan na malayo sa karamihan. Binuksan niya ang laptop at kaagad na umorder ng paborito niyang pagkain at inumin. Kung titingnan ay parang walang nangyayari ngayon sa buhay ni Amanda subalit ng totoo ay walang ibang laman ang kanyang isip kundi ang pagmumukha ni Rigor na gumawa ng malaking sugat sa kanyang puso at isipan. Sa kabila ng lahat ay nangingibabaw pa rin sa kanyang isip ang mga magandang alaala na nakaguhit sa kanyang puso. Minsan itong naging mabuti sa kanya na ang buong akala niya ay kaibigan lang ng kanyang ina. Mama, dali! Bilisan mo, nasa telebisyon yung kaibigan mo. Dali, Mama, bilis! Paulit-ulit na sigaw ng 7 taong gulang na si Amanda habang nakapako ang kanyang mga paningin sa telebisyon. Kaagad namang iniwan ni Amelia ang ginagawa upang pumaroon sa sala kung saan nagkukumahog ang anak na ipakita sa kanya ang taong ini-interview sa telebisyon. Ano ka ba naman anak? Akala ko kung ano nang nangyari. Bakit sino ba yan? Halos hindi na madugtungan pa ni Amelia ang sinasabi ng makita ang mukha ng isang lalaki sa telebisyon habang paulit-ulit na binibigkas nito ang pangalan ng kaibigan. Hindi ba, Mama, siya po yung kaibigan mong pumunta sa ospital nung nagkasakit ako? Hindi ko po nakalimutan yung mukha niya pati na yung pangalan niya. Narinig ko pong tinawag mo siyang Rigor. O tingnan mo po, Rigor de la Paz, tatakbong gobernur. Masayang wika ni Amanda sabay turo pa sa mukha ni Rigor sa telebisyon. O anak, siya nga. Simpleng sagot ni Amelia sa anak na walang bakas ng ngiti sa mukha. Mama, sigurado po ako na mananalo sa eleksyon ng kaibigan mo si Rigor dahil mabait siyang tao. Tayo nga nun, tinulungan niya para mapoperahan ako. Tapos binigyan pa tayo ng pera para magastos natin sa ospital. Tapos hinalikan pa niya ako bago siya umalis.
Walang bahid ng pagkukunwari at puno nga ng kainosentehan na sinabi iyon ni Amanda sa ina. Kung mababasa lamang ang puso ni Amanda ang pangalang Rigor de la Paz ang nakasulat dito. Labis ang kanyang pasasalamat kay Rigor dahil sa ibinigay nitong tulong upang maoperahan siya noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Masaya si Amanda dahil kahit papaano ay nakikita niya sa telebisyon ng kaibigan ng ina. Mama, sobrang 2 taon na din noong simulang huling pumunta dito sa bahay natin si Rigor. Sana maalala tayo ng kaibigan mo para bisitahin niya tayo muli at para rin makapagpasalamat ako sa kanya. Bahagyang wika ni Amanda habang patuloy na nakatingin sa interview ni Rigor de la Paz. Hindi na makapagsalita pa si Amelia dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Amanda. Ngunit hindi maipagkakailan nito ang nakaguhit na lungkot sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng anak na nakatuon pa rin ng atensyon sa telebisyon at nakikinig sa bawat sinasabi ni Rigor. Halos madurog ang puso ni Amelia sa pinakitang reaksyon ng anak dahil alam niyang naghahanap ito ng father figure. Wala siyang mahagilap na salita upang putulin sana ang panonood ng anak sa telebisyon kaya hinayaan na lamang niya ito hanggang matapos ang interview. Ang kanina'y lungkot na ay nadagdagan ng sobrang kaba sa puso ni Amelia nang muling magsalita si Amanda. Humiling ito sa langit habang nakahawak pa sa kamay niya. My guardian angel, please hear my prayer na sana makabalik dito si Rigor de la Paz. Sana bisitahin kami muli ni Mama. Please po, guardian angel. Gustong gusto ko po siya makita ngayong malaki na ako. Please po. Mangiting wika ni Amanda habang nakatingala pa sa langit. At si Amelia naman ay hindi alam kung ano sasabihin. Tanging munting ngiti lamang ang nagawa niyang ibinigay sa anak sa likod ng pag-aalala ng kanyang puso at isipan sa mga hiniling ng anak sa langit. Mama, sana bibisitahin tayo muli na kaibigan mo. Hindi niyo naman siguro tayo nakalimutan. Muling baling ni Amanda sa kanyang ina na kanina pa tahimik habang nakikinig lang sa kanya. Oo naman anak, bibisita yun sa atin at hindi niya tayo makakalimutan kahit kailan. Biglang sagot ni Amalia, ngunit napatigil siya sa pagsasalita ng mapagtanto na para bang binibigyan niya ng pag-asa ang anak na muling makita si Rigor. Talaga, Mama? Aasahan ko yung sinabi mo. Ramdam ko magkakatotoo ang sinabi mo dahil kaibigan mo siya. Halos mamilog ang mata ni Amanda nang marinig ang sinabing iyon ni Amelia. Babawiin pa sana ni Amelia ang sinabi ngunit hindi pa niya ginawa dahil alam niyang magtatanong lang sa kanya si Amanda. Hindi na muling nagsalita pa si Amelia habang patuloy naman na nangangarap ang anak na sana'y muling makita ang kaibigan niya. Ilang sandali pa ay may namagitang katahimikan kay Amanda at Amelia bago muling nagsalita si Amanda na ikinagulat na naman ni Amelia. Mama, kung magkakaroon man po ako ng papa, sana yung katulad na lang ng kaibigan mong si Rigor dahil hindi lang mabait at gwapo pa. Mayaman at patalino. Ang galing-galing niyang magsalita, Mama. Sigurado akong matalino rin na ang aking mga anak dahil nagmana ito sa kanya. Muling sambit ni Amanda habang nakatingin sa langit na tila ba ibinubulong nito ang kaniyang mga pangarap. Napatakip na lamang sa kanyang bibig si Amelia nang marinig ang sinabing iyon ni Amanda. Hindi niya lubos akalain na dami-dami ba namang pangangarapi ng maging ama ay si Rigor pa ang napili niya. Hindi na talaga alam ni Amelia ang sasabihin sa anak dahil nakakabingin na ang nagundong ng kaniyang dibdib. Hoy, tumigil ka na ngang bata ka dahil marami pa tayong gagawin at may pasok ka pa sa eskwelahan bukas. Sige ka, ikaw rin. Bababa ang marka mo sa eskwelahan kung hindi ka mag-aaral sa mga leksyon mo. Mabilis na saway ni Amelia sa anak upang hindi na hahaba ang kanilang pag-uusap tungkol sa politiko at mayamang negosyanteng si Rigor. Napakamot naman sa ulo si Amanda at tumalima ito sa ninanais ng ina. Likas na mabait at masunuring bata si Amanda kaya hindi nahirapan si Amelia sa pagpapalaki sa kanya kahit nag-iisa lang siyang tumatayong ina at ama. Mabilis na lumipas ang panahon at kagaya ng inaasahan ay dininig ng langit ang dasal ng batang si Amanda. Dumating sa bahay nila si Rigor, makalipas ang mahigit 2 taon. Kumaripas ng takbo si Amanda nang matanaw mula sa di kalayuan ang 3 puting sasakyan na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Kagad namang tinawag niya ang ina mula sa bakuran pa lamang. Abot na ng isipan ni Amanda kung sino ang kanilang bisita.
Mama, bakit may mga sasakyan sa labas? Sino pa yung dumating? Kagad na tanong ni Amanda habang nasa bungad pa lamang siya ng pintuan. Ngunit bigla siyang natahimik at sinimulang iginala ang tingin sa mga taong nasa paligid niya. Kilala niya ang isa sa mga bisita dahilan upang halos mapalundag siya papalapit sa kinaroroonan ng kaniyang ina. Mistulang nagkatinginan si Rigor at Amelia at nakitang saya sa mukha ni Amanda. Medyo may katahimikan ang namagitan sa lahat ngunit kaagad itong binasag ni Rigor. Siya na ba si Amanda? Nakangiting tanong ni Rigor habang palipat-lipat ang tingin kay Amanda at Amelia. Tanging tango at munting ngiti ang sagot ni Amelia. Malaki ka na pala, Amanda. Halika nga dito at nang mayakap kita. Miss na kitang bata ka. Mali ka pa nung huli kitang nakita. Kagad namang sambit ni Rigor at lumapit naman si Amanda sa kanya. Nakikita ni Amelia ang saya sa mukha ni Amanda habang yakap si Rigor. At si Rigor naman ay halos hindi na mabitawan ang pagyakap nito kay Amanda. Pagkakataon niya na rin ito na magpasalamat na ipinapakitang kabaitan nito sa kanilang mag-ina. Sir Igor, salamat po sa tulong mo po sa akin. Hindi ko po yun makakalimutan. Kagad na sambit ni Amanda habang yakap pa siya ni Rigor. Wala nga naman yun, Amanda. Basta para sa'yo ay bibigay ko. Bahagyang sagot naman ni Rigor habang hinahaplos na ang buhok ni Amanda. O siya, hindi na rin kami magtatagal dahil marami pa kaming aasikasuhin. Kung may problema, tawagan mo lang ako, Amelia. Pagkasabing iyon ay kaagad namang umalis si Rigor kasama ang kaniyang mga bodyguards. Walang ngiti sa mukha ni Amelia bagkus ay kinikiskis nito ang dalawang kamay upang pawiin ang kanina pa na damang panlalamig ng dalawang palad. Hindi nito mawari ang naramdaman nang makita ang paglapit ni Amanda sa kanyang bisita. Paalam! Payak na sambit ni Amanda kasabay ng pagkaway sa pagpapaalis ng mga bisita. Gumaway at ngumiti naman si Rigor sa kanya. Pagkalis ng mga bisita ay kaagad na isinara ni Amelia ang pinto kasabay ng paghugot ng malalim na hininga. Pinapakalma nito ang sarili at sinimulang asikasuhin ang anak para sa hapunan. Ngunit hindi nakaiwas si Amelia sa mga tanong ni Amanda. Matalino ang kanyang anak at may kahulugan ng lahat ng nakikita nito. Mama, bait talaga ng kaibigan mo. Gagawin daw niya ang lahat para sa akin at kung may problema, tatawagan lang daw natin siya. Bakit siya pumarito, Mama? May problema ba tayo? Nagtataka namang tanong ni Amanda. Wala naman anak, napadaan lang siya dahil may pinuntahan silang malapit lang dito sa atin kaya naisipan nilang dumaan sa bahay natin. Kagad na nakahanap ng isasagot si Amelia upang hindi nahahaba pa ang usapan nilang dalawa ni Amanda. Subalit na halata ni Amanda na kabado ang ina lalo na at nahawakan niya ang nanlalamig na kamay nito. Mama, bakit po parang kinakabahan ka? Hindi ka po nagsasalita kanina at ngayon nanlalamig po ang kamay niyo. Parang may problema po talaga kayo, Mama. Nagtatakang tanong ni Amanda ngunit wala siyang nakuhang sagot sa ina bagkus ay tumalikod dito at tinungo ang kusina. Mas lalong nag-usisa ang utak ni Amanda sa nasaksihang kilos ng ina mula pa kanina. Bakit parang may gumagambala kay Mama? Para may tinatago talaga siya na hindi ko alam. Ano kaya yun? Paulit-ulit na tanong ng isip ni Amanda habang pinagmamasdan pa rin si Amelia. Tumahimik na si Amanda dahil wala na ring imik si Amelia habang ginagawa ang mga nakasanayang gawain sa loob ng bahay. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang usapan para kay Amanda dahil patuloy siyang nagmamasid sa kilos ng ina. Pakunway, nagbabasa siya sa hawak ng libro ngunit ang totoo ay ibang laman ng isipan niya. Hindi na muna kita kakausapin, Mama, dahil hindi mo naman ako sasagutin ng maayos. Alam ko magsasabi ka rin sa akin. Kilala kita, Mama. Ramdam ko may inililihim ka sa akin. Kampante ang saloobin ni Amanda dahil kilala niya ang ina mula ulo hanggang paa. At simula nga sa araw na iyon ay hindi na nila muling pinag-usapan si Rigor, gayong si Amanda na rin mismo ang umiiwas na magtanong sa ina tungkol sa lalaking yon. Damang-dama ni Amanda ang pag-iwas ng ina sa usaping paksa tungkol kay Rigor, pakiwari niya ay ayaw na talagang pag-usapan pa ng kanyang ina ang tungkol sa kaibigan. Subalit gumugulo ang isip ni Amanda sa nakakapanibagong ugali ng ina nang biglang pinagbawalan siyang buksan ng telebisyon. Nagtataka si Amanda subalit hindi siya nagpahalata dahil ayaw din niyang makadagdag pa sa mga iniisip ng ina. Okay po, Mama. Pero bakit po? Payak na tanong ni Amanda ngunit wala siyang nakuhang matinong sagot mula na sa aligaga sa mga gawaing bahay.
Napailing na si Amanda at ipinagpatuloy na lamang ang ginagawang pag-aaral. Mabilis na umikot ang panahon at nasa high school na si Amanda. Malinaw pa rin sa kanya ang mga alaala noong kanyang kabataan. Naging masaya naman ang kanyang childhood kahit alam niya kung ano ang kulang. Wala siyang amang kinagisnan. Kaya ang pag-iidolo niya sa mabait at kaibigan ng ina ang umuko pa sa bakanteng pwesto ng kanyang puso. Kung magkaka-boyfriend man ako at mag-aasawa, pagdating ng panahon, dapat ay katulad ng idolo kong si Rigor de la Paz dahil sobrang bait niya at mapagmahal sa pamilya. Bulong ng isip ni Amanda habang naglalakad patungo sa paaralan at nakikitang magkahawak kamay ang ilan sa mga kaedad niya na may mga kasintahan na. Papasok na si Amanda sa gate ng paaralan subalit bigla siyang napatras nang mapansin ng malaking tarpaulin na nakasabit sa mismong bungad. Halos namilog ang kanyang mga mata nang makita ang nakapaskil na mukha. Kilalang kilala niya ang taong naging bisita ng paaralan mamayang hapon. Governor Rigor de la Paz, ikaw pala ang magiging bisita namin. Nakangiting usal ni Amanda sa sarili sabay pitik ng dalawang magkabilang daliri. Tatawagan pa sana niya sa telepono ang kaniyang ina upang ipaalam ang balita subalit wala na siyang pagkakataon dahil bigla siyang hinila ng kaniyang kaklase upang gawin ang paghahandang sa programa. Nasa senior high school na si Amanda kaya sila ang nakatoka sa salubong sa mga bisita. Napangiti na lamang si Amanda dahil 7 taong gulang pa lamang siya noong huling nakita ng personal si Rigor de la Paz. Wow! Magsasampung taon na din pala bago ko muling nakita ang kaibigan ni Mama. Matagal din yun pero parang hindi siya tumatanda. Ang gwapo niya pa rin. Usal ng isip ni Amanda habang tinitingnan ang larawan ni Governor Rigor de la Paz na nakasabit sa may entablado. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Amanda ang pinakamasayang tao sa pagbisita mamaya ni Governor Rigor de la Paz sa kanilang paaralan. Pinaghahanda ang mabuti ni Amanda ang nakatokang gawain dahil siya ang magsasabit ng bulaklak para sa gobernador. Ipinagmamalaki ni Amanda sa mga kaibigan at kaklases na personal niyang kakilala na at ng kanyang ina ang gobernador. Ikinuwento pa nito ang mga pagkakataong bumisita ito sa kanilang bahay noon. Halos hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan subalit dahil si Amanda na ang nagkwento ay niniwala na lamang sila. Alam ba ninyo na maraming beses nang nakapunta si Governor de la Paz sa bahay namin nung bata pa ako? Siya na rin ang tumulong sa mama ko upang mapaoperahan ako noon at kaibigan din siyang matalik ng mama ko. Pagmamalaking wika ni Amanda at gayon na lamang ang pagkamangha ng kanyang mga kaibigan at kaklase. Makaraan ng ilang oras na preparasyon ay dumating na ang pinakahihintay ni Amanda. Hindi niya lubos sa kalain na kabaligtaran pala ang mangyayari sa inaasahan niya. Matapos niyang isabit ang bulaklak sa leeg ng gobernador ay kaagad siyang nagpakilala subalit hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito. At hindi man lang pinansin ang sinabi niya at lalong wala man lang itong reaksyon nang sambitin niya ang pangalan ng kanyang ina. Nanlumo ang puso ni Amanda at halos maiyak siya sa hagalpak na tawanan at kantsaw ng kanyang mga kaklase. Halos matunaw siya sa hiya at tumakbo na lamang siya patungo sa likod ng entablado. Hindi na nakayanan ni Amanda ang kantsawan kaya't mabilis itong nag-ayos ng kanyang mga gamit upang makauwi na. Aba anak, bakit ang agang mong umuwi? Kagad na tanong ng kanyang mama Amelia habang nasa bungad pa lamang siya ng pintuan. Maga po kaming pinauwi mama, matapos ang programa sa paaralan. Payak na sagot ni Amanda at dumiretso na isa sa sala. Oh, bakit ganyan ang ayos ng mukha mo? Na parang sinukluban ka ng langit at lupa. Muling tanong ni Amelia sa anak. Hindi na sumagot si Amanda at sa kaloob-looban ni Amelia ay hindi o alam na niyang may hindi magandang nangyari sa paaralan kaya't hinayaan niya itong manahimik dahil magsasabi din ito sa naramdamang kalaunan. O siya, kapag ready ka na, handa akong makinig kung ano man ang dahilan ng pagmamaktol at pagsisimangot mo. Kagad namang sambit ni Amelia habang hinahaplos pa ang ulo ng anak, sabay tayo upang ipaghanda ito ng merienda. Sa loob ng bahay ay tahimik si Amanda na nakaupo sa sofa at binuksan ang telebisyon. Sakto ang paglabas ng balita tungkol kay Gobernador Rigor de la Paz at kitang-kita ni Amanda ang pagsabit niya ng bulaklak sa gobernador na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Nakita din niya sa footage ang ilang sandaling pagpapakilala niya kay Rigor de la Paz ngunit parang wala itong narinig. Bagkus ay kaagad itong dumiretso sa entablado at nagsimulang magsalita. Bakit ganun?
Parang hindi niya kilala ang mama ko. Bakit parang may kakaiba? Noon niyayakap pa niya ako at parang ang saya-saya niya. Bakit ngayon hindi niya ako maalala? Imposible naman kung nakalimutan niya ako at si mama gayong pumupunta siya dito sa bahay namin noon. Bakit ganitong nararamdaman ko? Nasasaktan ako. Paulit-ulit ang mga tanong ni Amanda sa isip niya gayong hindi naman niya alam ang kasagutan. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit gano'n na lamang ang kanyang pagdamdam sa nangyari. Hindi na mapigilan ni Amanda ang sarili at halos maiyak pa siya nang sinimulang ikwento ng ina ang nangyari. Ngunit laking gulat na lamang niya nang tumawa ng malakas ang kanyang mama Amelia imbes na malulungkot din ito sa mga nangyari. Anak naman, talagang ganyan ang mga politiko, hindi lahat naalala nila dahil maraming tao ang nakakasalamuhan nila araw-araw. Hindi lang tayo. Isipin mo, maliit ka pa nun. Ngayong malaki ka na, tsak makakalimot na yun. Kagad na paliwanag ng kanyang ina at napaniwala naman si Amanda dahilan upang maglaho ang paghihimagsik ng kanyang kalooban. Sa kabila ng lahat ay may munting sundot pa rin sa puso ni Amanda sa tuwing nakikita niya sa telebisyon si Rigor de la Paz na kasama ang buong pamilya nito. Sa isang sulok ng kanyang puso ay may nakatagong munting pangarap na sana buo rin ang kanyang pamilya, na sana may ama din siya na katulad ng mga anak ni Gobernador Rigor de la Paz. Ang swerte nila dahil may ama sila. Kung buhay pa sana ang papa ko, sana hanapin niya kami ni mama para makasama ko niya siya. Natatanging pangarap ni Amanda na ang mga anghel sa langit lamang ang mapagsasabihan niya. Nagpahid ng mga luha si Amanda nang biglang lumapit ang isang lalaking tagasilbi ng order sa kanyang inuupuan. Ngayon lamang niya napagtanto na nasa loob pala siya ng cafeteria at paisa-isang bumabalik sa kanyang alaala ang mga kaganapang may koneksyon sa taong minsan ay laman ng kanyang mga dasal na sana ganito din ng kanyang ama. Excuse me, ma'am. Ito na po order nyo. Payak na wika ng lalaki na nagpanumbalik kay Amanda sa realidad. Kaagad na lumagok si Amanda ng order niyang inumin kasabay ng pagpanumbalik ng kanyang galit at puot para kay Rigor de la Paz. Kilala sa buong probinsya ang pamilya de la Paz sa larangan ng negosyo at politika maliban pa sa pagiging huwarang pamilya. Sa bawat ngiti at sayang inilarawan ng pamilya de la Paz sa politiko o publiko ay galit na't paghihiganti naman ang dahan-dahang umuusbong sa pagkatao ni Amanda. Balang araw, ay ako naman ang titingalain mo, Rigor de la Paz. Kung saan ka ngayon ay lalampasan ko ang kinalalagyan mo at hindi ko kikilalanan ng pagkatao mo. Kahit sabihin mong kilala mo ko at kilala mo ang mama ko. Kagaya ng ginawa mo sa akin nung senior high school ako. Hindi kita kikilalaning ama. Kagaya ng kagustuhan mong hindi magpakilala sa akin. Dahil maging kasiraan ka rin ng buhay ko. Wika nag-isip ni Amanda habang patuloy na nilalagok ang paboritong inumin hanggang sa naubos ito bago naisipang umuwi na at sa pagkakataong ito ay ibang-iba na si Amanda. Kapansin-pansin iyon dahilan upang punahin ni Amelia ang anak. Anak? Parang may kakaiba sa'yo. Hindi ko alam pero nararamdaman ko. Kagad na puna ni Amelia. Wala mama. Ako pa rin ito at maghanda ka. Dahil sabay tayong tatanggap ng award ko. Gagraduate na ako mama. Nasa kalagitnaan na tayo ng mga pangarap natin. Pagkasabing iyon ay kaagad na niyakap ni Amanda ng buong higpit ang ina sabay halik sa noon nito. Wala siyang balak sabihin sa ina ang kanyang natuklasan dahil ramdam din niya na walang balak ang kanyang ina na sasabihin sa kanya kung sino ang naging bisita nito kanina. Mama, mas maigi na ganito na lang. Hindi ko kayang dagdagan ng sakit ng inyong kalooban. Alam ko ang mga pasakit at sakripisyo mo. Alam ko ang nararamdaman mo. Kahit hindi mo sabihin sa akin. Usal ng isip ni Amanda habang yakap pa rin ng ina. Anak, ano nangyari sa'yo? Parang hindi ako makahinga sa mga yakap mo. Pagkuhan reklamo ni Amelia sa anak, gayong gusto naman niya ang mga yakap na nagpapagaan pa rin ng kaniyang kalooban. Bahagya namang niluwagan ni Amanda ang pagkakayakap kasabay ng mga ngiti at halik niya sa noo ng ina. Makalipas ang graduation ay pinaghahandaan na ni Amanda ang kaniyang opisyal na pagtrabaho sa maliit na negosyo ng kaniyang ina, gayon din ang pagpapatuloy niya sa pag-aaral para sa master's degree. Unang plano ni Amanda ay palaguin ang candy factory ng ina
Ngayon siya na mismo ang magpapatakbo nito. At sa loob ng ilang taon ay umayon ang panahon sa kagustuhang mangyari ni Amanda. Lumago ang negosyo at nakapagpatayo pa ng maraming delivery ports sa iba't ibang lugar at nakapagtapos na rin siya sa kaniyang master's degree. Mama, narito na tayo sa pangarap natin. Hindi na nila tayo hahamakin. Usal ni Amanda sa sarili habang inaayos ang mga gamit para sa dadalhin sa 5 araw na entrepreneur summit sa South Korea. Isa si Amanda sa napili ng bansa upang maging tagapagsalita doon. Dahil sa kanyang talino at galing, maraming mga oportunidad ang bumukas para sa kanya pati na sa larangan ng politika. Ngunit sa pagkakataong ito, ay muling yumanig ang mundo ni Amanda nang hindi inaasahang mabasa ang isang sulat kamay na pinakatago-tago ng kanyang ina na may ilang taon na ang nakakaraan. Amelia, buo na ang desisyon ko. Hindi ko may bibigay ang hiling mo. Ibibigay ko na lang ang manang ni Amanda. Ngayon nakapagtapos na siya sa kolehiyo. Gamitin niyo to para sa kabuhayan niyo. Basta sundin mo lang na pagkasunduan. Hindi niyo malalaman na ako ang ama niya. Ayoko masira ang aking pamilya. Halos kapusin ang hininga ni Amanda sa kanyang nabasa. Nakadagdag na naman ito sa pinakatago-tagong hinanakit para sa ama. Gusto niyang umiyak dahil sa nadamang sobrang sakit na parabang sibat na tumago sa kanyang dibdib. Subalit walang ni isang butil ng luha ang pumatak kahit dama na ang labis na pagdurugo ng puso. Namamanhid na ang mga kalamnan niya dahil nabalot na siya ng puot. Hindi na tinapos basahin ni Amanda ang lumang liham at ibinalik ito sa dating kinalalagyan. Nagmamadali siyang tumayo at tinungo ang inasa kanina pa hindi niya nakikita. Hinanap niya ito upang tanungin sana sa sulat na nabasa niya. Mama, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa kusina. Aktong akbayan ni Amanda ang ina, ngunit parang walang itong naramdaman. Pagkunway hinarap ni Amanda ang ina subalit hindi pa rin ito kumikibo at hindi rin ito tumitingin sa kanya. Mama, ano nangyari sa'yo? Mama, please, kausapin mo ko. Mama, please, kinakabahan ako. Natataranta at garalgal na ang boses ni Amanda habang tinatawag ang mga kasama sa bahay. Kaagad nila nadala sa pinakamalapit na ospital si Amelia. Sa ospital nalaman ni Amanda ang karamdaman ng ina. Matagal na pala itong may severe anxiety at severe depression kaya naging tahimik ito at parang wala nang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Nakatingin lang ito sa kawalan. Halos mawasak ang mundo ni Amanda dahil sa nangyari sa kanyang ina. Sa kabila ng lahat ay kontrolado pa rin ni Amanda ang mga plano sa buhay kahit sa kabigatan ng pinapasan. Patuloy na umiikot ang kanyang mundo hanggang mangyari na ang pagtago ng landas o pagtagpo ng landas sa mga dilapas. Nagpupuyo sa galit ang kalooban ng dalaga ngunit hindi ito mapapansin dahil sa natural niyang aura at karisma. Hey, Miss De La Paz, I'm so sorry I'm late and so, what brings you here? Nakangiting wika ni Amanda na nakikipagkamay sa babaeng anak ng taong kinamumuhian niya. Miss Cuesta, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I personally offer to you a 10% share in our company. I'll be honest to you. Kailangan namin ng malaking pondo upang tustusan ang pangangailangan ng kumpanya. At this time, hindi namin kayang i-give up ang company. That is why we are dealing with people like you to help us in many ways. Pamubungad na sambit ng kausap ni Amanda na parang musika naman sa kaniyang pandinig. Hindi na nagdalawang isip si Amanda at kagad na sinunggaban ang offer sa kaniya ng Telepas Holdings Limited. Dahil ito na ang pagkakataon upang mapasok ang mundo ng ama at unti-unting itwatupad ang mga plano. Alright, Miss De La Paz, pag-aaralan ko ang company mo. Then I will give you a ring in 3 days para sa mga update. I am positive into it. Nakangiting wika ni Amanda sa kausap at muli silang nagkamayan upang selyuhan ang negosasyon. Naging matagumpay si Amanda sa kaniyang mga plano at hindi nagtagal ay lumaki ang lawak niyang share sa company ng mga De La Paz hanggang sa siya na ang naging major shareholder na umabot na sa 70%. Kontrolado na ni Amanda ang buong kumpanya dahil halos siya na ang nagmamay-ari nito. May kapangyarihan na siyang pumili kung sino ang magpapatakbo nito ngayon ayon sa kagustuhan. Ngayon, napasakin ang malaking bahagi ng inyong kumpanya, Rigor De La Paz.
imposibleng hindi mo pa rin ako kilalanin. Titignan natin kung ano ang mga mararamdaman mo kung hindi rin kita kilalanin bilang ama. Usal ng isip ni Amanda habang pinagmamasdan ng handbook ng company. Ngunit bigo pa rin si Amanda na makuha ang atensyon ng ama kahit maraming pagkakataon na nag-cruise ang kanilang landas. Kilala at kinakausap siya nito bilang kasosyo lamang sa negosyo ngunit hindi bilang anak. Wala siyang napag-usapang personal ni katiting na nakaraan. Lihim na napupuot ang puso ni Amanda kaya naisipan niyang pasukin na rin ang politika kung saan namamayagpag ang pamilya de la Paz. Kinalaban niya ang panganay na anak ni Rigor de la Paz sa pagkagobernador at naangkin ni Amanda ang tagumpay subalit hindi pa rin nangyari ang kaniyang inaasahan. Talagang matigas ka, Rigor de la Paz, pero hindi kita susukuan. Dahil magtutuos pa rin tayo hanggang ikaw na mismo ang luluhod sa harapan ko at magmamakaawa na kikilalanin kita bilang ama. Usal ng isip ni Amanda habang nagmamasid sa mga taong nag-aayos ng kaniyang magiging tanggapan bilang gobernador ng lalawigan na dating opisina naman ng kaniyang hindi nagpapakilalang ama sa kanya. Patuloy ang pagulong ng panahon, halos nakalimutan na ni Amanda ang sariling kaligayahan dahil nababalot ng paghihimagsik ang kaniyang kalooban. Ngunit isang araw ay dumating ang lalaking nagpatibok sa pihikang puso ni Amanda. Si Anton, na isa ring negosyante at politiko na nagmula sa mayamang angkan ng kalabang mortal sa politika ni Rigor de la Paz. Isa ito sa mga rason kung bakit tinanggap ng dalaga ang panliligaw ng binatang alkalde. Bahagya namang nakalimutan ni Amanda ang paghihiganti dahil nakatuon na ang kaniyang atensyon sa kasalukuyang relasyon, politika, kabuhayan at pagpapagaling ng sa kaniyang ina. Naging bukas sa publiko ang kanyang buhay pag-ibig at napabalitang malapit na silang ikasal ng nobyo. Ang balitang iyon ay nakarating sa kaalaman ni Rigor de la Paz. Halos mapunit ito ang diaryong binabasa at nahampas pa ang kaniyang mga kamay ang mesang nasa harapan. Hindi dapat ito mangyari. Nagingit-ngit sa galit ang patriarka ng mga de la Paz. Nag-iisip na ito kung ano ang dapat gawin upang mapigilan ang planong pagpapakasal ni Amanda kay Anton. Hindi nagdalawang isip si Rigor na tawagan si Amanda at ninais itong makausap ng personal. Umandar naman ang pagmamatigas ng dalaga dahil alam niyang lumapit at nakikiusap na sa kanya si Rigor de la Paz. Let me know, ex-Governor de la Paz, kung ano ang pag-uusapan natin. Kung importante yan, I will spare time pero kung hindi, maybe next time kung may bakante sa oras ko. May tonong sarkastiko ang pananalita ni Amanda sa kabilang linya. Napakunot noo si Rigor dahil hindi niya lubos sa kalain na marinig niya iyon kay Amanda na sa pagkakilala niya ay mabait at mahinahon kung makikipag-usap ito sa iba. Kailangan natin mag-usap, Amanda, upang malaman at makilala mo kung anong klaseng tao at pamilya na meron ng lalaking karelasyon at pakakasalan mo. May tono na parang nagmamandar na ama ni si Rigor de la Paz na ikinagulat naman ng dalaga. Ngunit hindi siya nagpatinag sa boses na nasa kabilang linya. Mas lalo pa niyang sinarkastikuhan at tinapangan ng pagsagot upang ipadama sa kausap na hindi niya kailangan ang opinyon ng ibang tao sa mga personal na desisyon niya sa buhay. Oh, come on! Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan upang manduan ng personal kong buhay? Biglang sambit ni Amanda na naging dahilan na sa umiinit nilang diskusyon ni Rigor de la Paz. This is not a kind of introducing to your personal life, Amanda. Kasosyo kita sa negosyo at karapatan kong paalalahanan ka kung sinong papasukin mo sa kumpanya. Sa panahon na maging asawa mo ng lalaking yun ay magkakaroon din siya ng karapatan sa pinaghirapan ng pamilya ko. Pagmamatigas na wika ni Rigor de la Paz, dahilan upang muling sumiklab ang puot sa puso ni Amanda dahil bigo na naman siyang marinig ang pinakaasam-asam na sasabihin ni Rigor sa kanya. Biglang natahimik si Amanda at hindi na alam ang isasagot. Para sasabog na naman ang kanyang puso dahil bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi noon ni Rigor de la Paz. Kagad na pinutol ni Amanda ang usapang iyon sa pamamagitan ng pagpindot sa end call button ng telepono upang hindi marinig sa kabilang linya ang kumakawala niyang damdamin. Hayop ka, Rigor de la Paz. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kayang kilalanin bilang anak mo. Ginawa kong lahat upang maging karapat-dapat sa pagkakilala mo.
pero hindi mo ginawa. Hayop ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to sa akin. Tiimbagang nausal ni Amanda sa sarili habang nakaharap sa salamin. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan ng inayos ni Amanda ang sarili at sa isang iglap lang ay biglang kumambyo ang aura ng dalaga habang pinipindot ang numero sa telepono. Nakangiti na ito na para bang may kung anong nagpapasaya sa kanyang isipan. Alam ko na, Rigor de la Paz, kung anong magpapagalit sa'yo. Sa paraan na gagawin ko, ay mapapansin at mapapansin mo ko. Tignan natin ang pagiging matigas mo. Nakangiting wika ni Amanda sa sarili habang hinihintay na sasagutin ang tawag niya sa telepono. Walang sumasagot kaya ibinalik na ang atensyon sa naiwang ginagawa kanina bago tumawag sa telepono si Rigor de la Paz. Abala na si Amanda sa ginawa ng may biglang kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Hindi na niya halos matingnan kung sino ang basta't pinapasok na niya lamang ito. Laking gulat ng dalagang gobernador nang makita ang malaking kumpol ng mga bulaklak na nakalapag na sa kanyang mesa. Kagad niyang itinangala ang ulo upang makita kung sino ang may dala ng mga bulaklak na nasa kanyang harapan ngayon. Mabilis na iniwanan ni Amanda ang mga ginagawa at kagad itong tumayo upang maasikaso ang matangkad at napakagwapong lalaki na walang iba kundi ang kasintahan na si Anton. Kaya pala hindi mo sinasagot ang tawag ko. Pupunta ka pala dito. Buong akala ko abala ka sa iyong opisina mo. Malambing na wika ni Amanda habang nakayakap na kay Anton. Ikaw nga itong abala sa trabaho. Kaya dinala na kita ng paborito mong lunch. Para dito na lang tayo kakain. Masuyong wika naman ni Anton habang yakap na rin si Amanda. At nasa ganong ayos si Amanda at Anton nang abutan sila ng nagmamadaling pumasok na sa Rigor de la Paz. Biglang kumala si Anton sa pagkakahawa kay Amanda at magalang na binati ang dating gobernador. Hindi pinansin ni Rigor si Anton bagkus ay hinarap si Amanda sabay bulong sa pakay niya. At sa walang pakiwari ay kaagad naman itong lumabas mula sa governor's office. Nawala ang mga ngiti ni Amanda at paulit-ulit itong humugot ng malalim na hininga. Halatang pinapakalma ang sarili at kapansin-pansin naman ang pagkunot ng noo ni Anton sa nangyayari. Halatang naiirita ito sa biglang pagtagpo nila ni ex-governor Rigor de la Paz na kalabang mortal ng angkan sa politika. Biglang bawi naman si Amanda at hindi niya hayaang masira ang araw dahil lang sa biglang pagsipot ni Rigor de la Paz sa kaniyang opisina at sa ibinulong nito sa kanya. Kahit kabado na at naghahalo na ang iniisip, ay nagawa pa rin niyang pakitaan ng maayos ang kasintahang si Anton. Sige na Anton, kumain na lang tayo. Huwag na natin isipin ang nangyari kanina. Kakausapin ko ang matandang yon. Siguro may hinihinging pabor at hindi niya masabi dahil nandito ka. Maingat namang sambit ni Amanda upang pawiin ang iniisip ni Anton. Alam kong hindi maganda ang relasyon sa pagitan naming angkan. Pero sana hindi niya ako ipahiya sa harapan mo. Dahil hindi ko siya uurungan kapag nagkataon. Matapang na wika naman ni Anton, ngunit wala itong epekto kay Amanda dahil lang talagang laman ng isip niya ay ang ibinubulong sa kanya kanina ni Rigor de la Paz. Pagkatapos ng tanghalian sa loob ng opisina ay nagpaalam na si Anton kay Amanda. Inihatid ng dalaga ang kasintahan hanggang sa may pintuan. At pabalik na sana si Amanda sa loob ng biglang sumulpot naman si Rigor de la Paz sa kanyang harapan upang kausapin siya ng personal. Hindi na nakaiwas si Amanda dahil nasa harapan na niya ito. Maayos na pinapasok ni Amanda sa kanyang opisina si Rigor de la Paz, ngunit hindi pa ito nakaupo at sinimulan na ni Amanda ang pagsasalita. What brings you here? Sarkastikong wika ni Amanda na nakatalikod pa sa kausap. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Rigor de la Paz at sinabi ang pakay nito. Kung malalaman ng mama mo tungkol sa kasintahan mong si Anton, tiyak na magpoprotesta din yun. Kaya ngayon pa lang binabalaan na kita, Amanda, na dapat iwasan mo ang lalaking yun dahil naging kasiraan lang siya sa buhay at sa buhay ninyong mag-iina. May tonong nagmamandar na wika ni Rigor de la Paz na nagpataas ng kanang kilay ni Amanda nang harapin niya ito. Bakit? Anong alam mo sa buhay naming mag-ina? Hindi sapat ang mga naitulong mo para pakailaman ng personal naming buhay. At kung susumahin, bayad na po kami sa mga naitulong mo sa amin noon nang tinulungan ko ang anak mo na bangunin ang pabagsak niyang kumpanya. At kahit papaano ay mabango pa rin ang pangalan niyo. Sarkastikong sagot ni Amanda habang pigil na pigil ang sarili.
Naipalabas ang totoong emosyon ngayong mag-isang kausap ang taong dahilan ng pasakit na matagal na niyang tinatago sa kanyang puso. Ngayon mo sabihin kung bakit kailangan pakialaman mo kami ni mama ko. Gusto ko marinig kung ano ang mga dahilan mo. Muling sambit ni Amanda habang nakatingin na ng diretso sa mga mata ni Rigor de la Paz. Sa puso ni Amanda ay alam na niya kung ano ang gusto niyang marinig mula sa kausap, ngunit bigo pa rin siya dahil iba ang kanyang narinig mula sa inaasahan. Amanda, kaibigan ko ang iyong ina at nasaksihan ko ang iyong paglaki. Kaya hindi ko hahayaang mapahama ka dahil lang sa lalaking yun. Ipinangako ko sa mama mo bilang kaibigan niya na aalalayan kita sa kahit na anong paraan. Mahinahong paliwanag ni Rigor de la Paz na nakadagdag na lamang o na naman sa naiipong galit ni Amanda sa ama. Walang patutunguhan ang pag-uusap natin. Pwede na kayong umalis at huwag na ninyong pakialaman ang personal kong buhay at desisyon. Pwede niyo akong kausapin sa ibang bagay. Huwag lang sa buhay naming mag-ina. At sa taong mamahalin ko. Halos maiyak na si Amanda nang sabihin nito sa harap ng hindi kayang magpakilalang ama sa kanya. Mas pinili nitong kausapin o tapusin ang pag-uusap dahil malapit nang lumabas ang totoo niyang saloobin. Malungkot ding umalis si Rigor sa opisina ni Amanda, halatang piling-pili ang mga sinasabi nito sa dalaga at pilit na ipinapakita na nagmamalasakit lamang siya bilang kaibigan ni Amelia na ina ni Amanda. Halos maupos na ang lakas ni Amanda nang maiwang mag-isa sa loob ng opisina. Napaupo siya sa sofa habang nakatingin sa kawalan at hinayaang dumaloy ang pag-agos ng kanyang mga luha sa pisngi. Gusto niyang sumigaw upang ilabas ang galit subalit pinipigil niya ang sarili. Rigor de la Paz, bakit hindi mo masabi na anak mo rin ako? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit pinaparusahan mo ako ng ganito? Ginawa ko ng lahat upang maging katulad mo pero hindi mo pa rin ako kayang kilalanin. Wala kang kwentang ama. Hindi kita kailangan at hindi ko kailangan ng malasakit mo. Hindi na mapigil ni Amanda ang emosyon kaya idinaan na lamang niya ito sa pag-iyak at pagharap sa salamin upang kausapin ang sarili. Amanda, magaling ka at matalino. Hindi mo na kailangan ng ama dahil nakakatayo ka sa sarili mong paa. Pagbutihin mo na lang ang mga plano mo upang malampasan mo sila sa kinalalagyan niya ngayon. Sa ngayon, patas na kayo. Konting sikap na lang ay titingalain ka na ni Rigor de la Paz. Parang batang kinakausap ni Amanda ang sarili sa salamin habang nagpapahid ng mga luha. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas na ng powder room si Amanda na parang walang nangyari. Muli itong bumalik sa kaniyang mesa at muling sinimula ng mga naiwang gawain. Maghapon niyang ginugol ang oras sa pagbabasa ng mga dokumento hanggang sa maramdaman ng pagod. Bahagyang isinandal niya sa likod sa upuan at saglit na ipinikit ang mga mata. Ngunit mukha pa rin ni Rigor de la Paz ang kanyang nakikita. Biglang napatayo si Amanda at pilit na ginigising ang sarili. Maya-maya lamang ay dinampot niya ang kanyang bag at nagpaalam sa kanyang sekretarya na mauna na siyang umuwi. Palabas na ng gusali si Amanda nang mamataan ang papalapit na sasakyan ng kaniyang kasintahan. Sinusundo siya nito kaya pinauna nang umuwi ni Amanda ang driver. Tanging ang dalawang bodyguards lamang niya ang nakasunod sa kanya. Hi love, how's your day? Kagad na tanong ni Anton kay Amanda sabay halik sa pisngi nito. It's good, I'm okay. Payak na sagot naman ni Amanda habang inaayos na ang sarili sa pagkakaupo sa loob ng sasakyan. Medyo tahimik si Amanda at isinandal ang likod sa inuupuan na halatang pagod na pagod. Napansin niyo ni Anton at hinayaan na lamang na makaidlip ang kasintahan hanggang sa makarating ito sa bahay. Love, gising na. Nandito ka na sa bahay mo. Hindi muna kita babalakin dahil alam kong pagod ka. Malambing na sambit ni Anton malapit sa tenga ng dalaga dahilan upang magising ito. Sorry love, nakatulog ako. Mabilis na sambit ni Amanda habang inaayos ang sarili. Kaagad na inalalaya ni Anton ang kasintahan hanggang sa bungad ng malaking pintuan. Mabigat ang mga balikat ni Amanda nang pumasok sa loob ng bahay. Dire-diretso ito sa kanyang kwarto at agad na ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Nakatihaya lamang siya habang nakatingin sa kisame ngunit blanko naman ang isip. Nasa ganoon ang ayos ng dalaga hanggang sa tuluyang nakatulog. Umaga na itong nagising nang marinig ang tunog ng alarm clock sa kanyang side table.
Wala siyang planong bumangon bagkus inabot lang niya ang kanyang telepono at paisa-isang binuksan at binasa ang mga mensahe. Walang bagong salita o balita at halos pabalik-balik lamang ang mga mensahe pero iniiba lang ang pagkasulat na pawang negosyo at politika ang laman ng kanyang inbox. Ngunit biglang tumigil ang ikot ng orasan habang binabasa ni Amanda ang dalawang mensahe ng doktor na nag-aalaga sa kanyang ina. Nagmamadaling nag-ayos sa sarili si Amanda at pinuntahan ng townhouse kung saan namamalagi ang kanyang ina. Biglang umiti ang langit kay Amanda nang makita niya na mismo ang ina si Amelia. Ang sumalubong sa kanya, pagbaba niya sa sasakyan. Mabilis ang kilos ni Amanda upang kagad na mayakap ang ina. Mama, miss na miss kita. Uwi na tayo sa bahay para makasama na kita. Kagad na sambit ni Amanda habang yakap pa rin ang ina. Ngunit laking gulat na lamang niya nang marinig ang kahilingan ni Amelia. Anak, wag na muna dahil mas gusto ko dito dahil tahimik at nakakapaghinga ko o nakakapagpahinga ng maayos dito. Mahinang sambit ni Amelia habang papasok na sa loob ng townhouse. Kung yan ang gusto mo mama pero magiging madalas ang pagbisita ko dito para lagi kitang makikita. Maagap namang sagot ni Amanda upang mabigyan ng kahilingan ng ina. Salamat anak. Payak na sagot ni Amelia at muli na naman itong natahimik ngunit hindi na ito gaya ng dati. Tahimik lang ito ngayon subalit panay ang haplos nito sa ulo ng anak. Parang maiiyak si Amanda sa nakikitang kondisyon ng ina niya. Subalit kahit papaano ay masaya siya dahil may magandang development sa mga gamutang ginagawa ng mga doktor upang mapabilis ang recovery ng kanyang mama Amelia. Sa isip niya ay wala siyang ibang sinisisi sa pinagdadaanan ngayon ng kanyang ina kundi si Rigor de la Paz na tumalikod sa responsibilidad bilang padre di pamilya. Base sa dokumento na tagpuan ni Amanda, nalaman niyang sila pala ang tunay na pamilya ni Rigor de la Paz nang pinakasalan nito ang kanyang mama Amelia. Pagkalipas ng 2 taon ay iniwan sila nito at pumunta sa Amerika at doon pinakasalan ang pangalawang babae sa buhay niya na siya ngayon ang kinikilalang pamilya. Alam ko na po mama ang katotohanan sa pagkatao ko at sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng hakbang na ikapapahamak natin. At habang hindi ka pa magaling, alam ko ang kabigatan sa puso mo at hindi ko dadagdagan yon. Papalabasin ko ang katotohanan na yon sa buhay natin sa pinakanatural na paraan. Dapat magmula sa kanyang mga bibig ang pag-amin na tayo ang totoo niyang pamilya at tayo ang may karapatan sa kanya. Bulong ng isip ni Amanda habang patuloy na minamasahe ang mga braso ng ina. Buong maghapong sinamahan ni Amanda ang ina sa townhouse bago ito umuwi sa kanyang bahay. Magpapahinga na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nasa kabilang linya ang kanyang kasintahan na si Anton. Ngunit wala siyang balak sagutin ang tawag dahil napapagod siya at ninanais niyang magkulong sa kwarto. Bago pumasok sa kwarto ay naisip ni Amanda na didiretso muna sa silid ng ina. Tinungo niya ang kahon kung saan nakalagay ang mga lumang papel at iba pang dokumento na pinakatago-tago ni Amelia. Kinuha niya ang buong kahon at dinala ito sa kanyang silid. Pigil hininga si Amanda habang paisa-isa niyang hinalungkat at hinalukay at binasa ang bawat papel na kanyang mahawakan. Sa isip niya ay malaga ang mga iyon sa kanyang ina kaya ipinakaingatan din niya itong hindi magkalat at maibalik ayon sa pwesto nito. Kukunin ko lang kung ano yung pinakamahalagang pambala ko sa muling pagtagpo at pangingialam mo sa buhay ko, Rigor de la Paz. Sa gagawin ko ay hinding-hindi mo na maitatanggi ng anak mo ko at kami ng mama ko ang pamilya mo. Usal ni Amanda sa sarili habang pinipili ang mga dokumentong kinakailangang panghawakan at itago. Muling napaluha si Amanda nang mapasa kamay ang isang lumang larawan na karga siya ng kanyang ina habang nakaakbay ang lalaking pinaniniwalaan niyang si Rigor de la Paz. Bakit mo kami itinatuwa sa mata ng publiko? Anong kasalanan namin sa'yo? Bakit mo ipinagpalit ang mama ko? Masaya naman tayo dito sa mga larawang hawak ko. Wala kang puso, Rigor de la Paz. Naghahalong damdamin ng bumalot sa kabuuang pagkatao ni Amanda habang hawak din niya ang litrato ni Rigor de la Paz. Nangingibabaw ang galit sa kanyang puso dahil maraming beses na niyang tinangkang marinig mula sa ama na tawagin siyang anak subalit nabibigo lamang siya. Bit-bit sa lahat ng panahon ni Amanda ang mga dokumento at litratong nakuha mula sa kahon ng ina.
dahil pinaghahandaan niya ang muling pangingialam ni Rigor de la Paz sa kanyang buhay. Sa pagkakataong maulit ang pangingialam mo sa buhay namin, Rigor, ay ikaw na mismo ang aamin sa mga bagay na ikinahihiya mo. At ikaw na rin ang gagawa ng marka nito sa publiko. Sa panahong iyon ay ibabalik ko sa iyo ang mga salitang sinabi mo noon sa ina ko. Magtutuos tayo. At ngayon mo sabihin sa publiko na hindi ako karapat-dapat na maging anak mo. Dahil hindi rin kita matatanggap bilang ama ko. Usal ng isip ni Amanda habang nakikinita na nito ang susunod na mangyayari. Maagang pumasok sa Kapitolyo si Amanda sa likod ng kaniyang paghahanda na tuldukan na ang paghihirap ng kaniyang kalooban. Pati na ang kaniyang ina. Hindi halata na ang mga taong nakapalibot sa kanya ang bigat ng kaniyang dinadala dahil sa likas na pagiging maganda at may magandang aura. Naging abala ang dalaga sa pagdalo ng mga programa at pakikipag-usap sa mga bisita. Bahagyang nakalimutan niya ang mga pasanin sa buhay. At dahil sa kaabalahan ay hindi na niya namalayan na mag-iisang linggo na pala na hindi nagparamdam sa kanya si Rigor de la Paz. Siguro alam na ng matandang yun kung anong ibig sabihin ng pinapakita ko sa kanya. Hindi pa tapos ang ating pagtutuos, Rigor. Dahil isasampal ko pa sa'yo ang iniiwasan mong katotohanan. Bulong ni Amanda habang pinaiikot ang paningin sa buong Kapitolyo bago pumasok sa kanyang opisina. Laking gulat na lamang ni Amanda dahil may tao na palang naghihintay sa kanya sa loob. Hey Anton, kanina ka pa ba? I'm sorry kung natagalan ako sa labas. May kalambingan ng tono ng pananalita ni Amanda sa kasintahan. Kagad niya itong nilapitan sabay halik sa pisngi. Hindi naman. Nakita na kita sa labas kanina na may kausap ka. Kaya dumiretso na lang ako dito sa opisina mo. Hindi naman ako magtatagal. Dahil magpapaalam lang ako dahil bukas na ang biyahe namin pamilya sa Amerika. At baka hindi na kita masusundo bukas ng hapon. Sagot naman ni Anton habang hawak pa ang kamay ni Amanda. I'm sorry, Anton. Nakalimutan ko. Bukas na pala yun. Sige, just keep in touch at ikumusta mo na lamang ako sa mama at papa mo. Kaagad namang sambit ni Amanda na para bang casual na pangyayari lang na magkalayo muna sila ng kasintahan sa loob ng ilang linggo. Hindi naman nagtagal si Anton at nagpaalam na ito. Napabuntong hininga na lang si Amanda matapos maisara ang pinto ng opisina. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil dama niya ang kaluwagan ng espasyo sa paligid kapag alam ng puso niya na hindi niya makikita si Anton. Nagigilty na rin siya sa kanyang naramdaman dahil alam niyang mahal na mahal siya ng kaniyang kasintahan. Makalipas ang ilang araw ay naisipang muli ni Amanda na bisitahin ang kaniyang ina sa townhouse. Ang buong akala niya ay iilang malapit na tao lamang ang nakakaalam sa sitwasyon ng ina. Ang taong hindi niya inaasahan ay siyang nadatnan niya na kausap ni Amelia. Hindi makapaniwala si Amanda sa kanyang nakita at halos sumabog ang kanyang dibdib sa galit. Pati ba naman dito ay sinusundan mo kami ni Mama? Ano ka ba sa buhay namin? Bakit nandito ka? Nawala na ng kontrol sa sarili si Amanda. Tila nakalimutan na nito ang kanyang estado sa buhay. Posisyon sa gobyerno at pinag-aralan ng sugurin niya nang umbag si Rigor de la Paz ngunit napigilan siya ng mga bodyguards. Kumakawala si Amanda hanggang maubos ang lakas niya dahilan upang isalampak ang sarili sa sahig. Mahinahong lumapit sa kanya si Amelia at inilalayang makaupo ng maayos sa mahabang sofa. Anak, hindi ko maintindihan bakit labis ang iyong pagkasuklam kay Rigor. Hindi ba dati gusto mo siya dahil tinutulungan niya tayo? Pero bakit ganito na ngayon ang pinapakita mo? Dama na ni Amelia na may alam na si Amanda subalit tinatanong pa rin niya ang dahilan ng pagkasuklam nito. Mama, alam mo ba kung bakit ako nagkakagalito? Dahil alam ko na ang katotohanan. Hindi na ako bata para paniwalaan pa ninyo. Na magkaibigan lang kayo. Mataas ang tono ng boses ni Amanda habang sinasabi niya sa kanyang ina ang kanyang nalaman tungkol sa pagkatao niya. Nagsimula nang umiyak si Amelia sa mga sinasabi ni Amanda. Hindi niya ito masisisi dahil alam na ng dalaga ang isang bahagi ng pinakatago-tago nilang katotohanan ni Rigor. Hindi alam ni Amelia kung paano simulan ang paglalahad ng buong katotohanan sa anak dahil tinatalo siya ng kaba. Habang si Rigor naman ay nakayuko lang at patuloy na nakikiramdam sa nangyayari. Sa pagkakataong ito ay walang mukha na maihirap. Si Rigor de la Paz kay Amanda
Gayong alam na pala ng dalaga ang mga naging desisyon niya noon. Anak, hindi ang buong katotohanan ng iyong nalaman. Bahagi lang iyon ng pinakatago-tago naming lihim. Pumasok ako o kami sa kasunduan upang gumaling ka lang sa iyong karamdaman. Naluluhang wika ni Amelia habang pinapakalma si Amanda. Kasunduan? Bahagi ba ng kasunduan yon ang pagsisinungaling ninyong dalawa sa akin? Ma, may utak ako. Alam ko kung paano intindihin ang sitwasyon pero sa ginawa ninyo, sinaktan ninyo ang buong pagkatao ko. Tinorture ninyo ang utak at puso ko hanggang ngayon. Noon pa man, ay karapatan ko nang malaman kung ano ang totoo, ma. Mas lalo pang tumindi ang emosyon ni Amanda habang kinakausap siya ng ina. Tila nakalimutan na niya ang mga pangako sa sarili na hindi niya dadagdagan ng bigat na pinapasa ng kaniyang mama Amelia. Hindi na rin nakayanan ni Amelia ang tindi ng emosyon kaya't bigla itong nawala ng malay. Biglang napasigaw si Amanda nang makitang parang lantang gulay na ang ina. Napatayo naman si Rigor sa kinauupuan at agad na kinarga si Amelia at dinala patungo sa sasakyan. Nagsisigaw na si Rigor sa kanyang driver at bodyguards upang dalhin sa pinakamalapit na ospital si Amelia. Sumunod naman ang sasakyan ni Amanda at sising-sisi siya sa kanyang ginawa. Muling natauhan si Amanda at ipinangako sa sarili na kakausapin ng maayos ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito ay muli na naman niyang ibinaling ang sisi kay Rigor de la Paz. Kung hindi mo na sana ginulong buhay namin, Rigor de la Paz, ay hindi ito mangyayari sa mama ko. Hindi kita mapapatawad at mas lalong kamumuhian kita kung may mangyari kay mama. Tiimbagang usal ng isip ni Amanda habang nakatanaw sa sasakyang sinusundan nila. Pagdating sa ospital ay wala pa ring malay si Amelia. Mabilis itong inasikaso ng mga doktor habang si Amanda at Rigor ay hindi nagkikibuan at naghihintay sa labas ng emergency room. Nagtatakang lumapit si Rigor kay Amanda subalit panay ang iwas ng dalaga. Hindi pa niya kakayanin na kausapin ng lalaking dahilan ng paghihirap ng kaniyang kalooban. Nalilisik ang mga mata ni Amanda sa tuwing nagtatama ang kanilang mata ni Rigor de la Paz at iniiwasan na lamang ito ni Rigor. Maya-maya lamang ay inilabas na si Amelia sa emergency room at inilipat na ito sa isang pribadong kwarto. Nagkamalay na si Amelia at maayos na ang pananalita nito. Nabuhayan na rin ng loob si Amanda at muling ipinangako sa sarili na hinding-hindi niya nabibigyan ng sama ng loob ang ina. Mama, nagpalakas ka at uuwi na tayo sa bahay. Ako nang mag-aalaga sa iyo. Huwag na muna nating pag-usapan ng nangyari dahil nakakasama sa iyo. Promise, Mama, makikinig ako. Ano mo'y isang batang paslit si Amanda na nakikiusap sa ina. Napangiti naman si Amelia at kaagad na nayakap sa buong higpit ang kaniyang anak. Mailang sandali pa ang nakaraan ay nagpaalam si Amanda sa ina na pupunta muna sa Kapitolyo dahil sa ilang bagay na aasikasuhin. Magaan ang loob ni Amanda na lumabas ng ospital nang salubungin siya ng ilang sakop ng media. Hindi alam ni Amanda kung ano ang pakay ng mga mamamahayag sa kanya subalit handa siya sa lahat ng panahon na sagutin ng mga katanungang ipupukol sa kanya. Laking gulat na lamang niya nang matamong siya tungkol sa totoo niyang ama. Sa pagkakataong ito ay biglang nawala ng sasabihin si Amanda. Kabado na ito ngunit pilit na kinokontrol ang sarili upang mapanatili ang magandang komposisyon bilang pinakamataas na lider ng probinsya. Humugot muna ng malalim na hininga bago nagsalita. Piling-pili ang kaniyang mga binibitawang salita upang walang maging dahilan na maging viral ang kaniyang kasagutan. Hindi na po bago para sa akin ang tanong na yan. Dahil simula bata pa ay nakikilala at nakakausap ko ng aking ama. Alam niya na anak niya ako at alam ko rin na ama ko siya. Kilalanin niya man ako o hindi ay bilang anak basta't kilala at nakakausap namin ng isa't isa. And that matters most. Nakangiting sagot ni Amanda na nag-iwan pa ng mga katanungan sa sakop ng mga media kung anong ibig sabihin ng gobernadora. Pagkatapos ng ambush interview ay kaagad na dumiretso si Amanda sa nakaabang niyang sasakyan. Sa loob na ng sasakyan siya muling humugot ng malalim na hininga matapos maisip ang mga sinagot niya sa interview tungkol sa kanyang ama. Inaasahan na ng dalaga na lalabas sa telebisyon at radyo ang kanyang interview gayon din sa social media. Kinabukasan ay nabasa ni Amanda ang samut-saring reaksyon sa social media tungkol sa katanungan kung sino ang kanyang ama. Napangiti lang siya dahil marami ang nagpalabas ng kanilang saloobin tungkol sa mga amang hindi nagpakama sa kanilang mga anak.
May nanguhula din kung sino ang kanyang ama, habang may mga netizens din na pinupuri siya dahil sa pagiging reserve niya sa usaping pamilya, kahit nasa public office na siya. May nagsasabi din na siya ang dapat pamarisan ng mga kababaihan dahil sa taglay nitong lakas, ganda, talino na hindi na kailanman o kailangan ng gabay ng ama upang magtagumpay siya sa buhay. Bahala na kayo mag-isip ko anong totoo. Basta yun lang naman ang alam ko sa bahagi ng katotohanan ng pagkatao ko. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Ang mahalaga sa akin ay hindi ko masasaktan mama ko. Bulong ni Amanda sa sarili habang dahan-dahang isinasara ang laptop na nasa harapan niya. Sa kabilang dako ay hindi mapakali si Rigor de la Paz nang makita ang ambush interview ng mga media kay Amanda. Ngayon niya lang napagtanto na matagal na palang alam ni Amanda ang tungkol sa kanya base sa mga binitawang salita ng dalaga. Ngayon lang din niya naisip kung saan nagmula ang galit ni Amanda para sa kanya. Kailangan makausap kita, Amanda. Dahil alam ko mababago ang isip mo kung malaman mo ang buong katotohanan. Maraming beses kong tinangka na kausapin ka pero natalo ako ng takot. Dahil alam ko may masusuway akong kasunduan. Mahalaga ka sa akin, anak, ngunit iniisip ko na mahalaga rin ang kaligtasan mo. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Usal ng isip niya habang nagpipindot ng mga numero sa telepono. Ngunit kahit ilang ulit pa na ang pagpipindot at pagre-ring ay walang sumasagot sa kanya. Walang magawa si Rigor kundi ang mabilis na pagbalibag sa kanyang telepono at kaagad na tinungo ang sasakyan upang puntahan ang lugar kung saan niya pwedeng makita at makausap si Amanda. Ngunit tila pinagkakaitanan ng pagkakataon si Rigor dahil abala na sa maraming gawain si Amanda, ngayong muling nasa poder na niya ang kanyang inang may sakit at nalalapit na rin ang eleksyon. Walang ibang naisipang paraan si Rigor kundi ang magpa-interview na rin sa mga sakop ng media upang bigyang linaw ang mga kumakalat ng haka-haka patungkol sa ama ng gobernadora. Nasasaktan siya sa samot-saring opinyon, lalo na tumutumbok ng maraming netizens ay ang walang hiyaan niya. Damang-dama ni Rigor ang bawat opinyon ng publiko kahit hindi pa alam ng lahat na siya ang ama ng gobernadora. Tsaka kung pagpipiesta sa social media ang sasabihin ko. Bahala na. Basta't maging malinaw na ang lahat at mapanatag na rin ang kalooban naming mag-ama. Patawarin ninyo ako kung sa ganitong paraan ko mabibigyan ng liwanag ang lahat. Usal ng isip ni Rigor na paunti-unting hinihigop ang kape habang naghihintay sa oras ng kaniyang pagsalang o pagsalang sa isang live interview sa telebisyon. Pabilis ng pabilis ang tibok ng dibdib ni Rigor habang nalalapit na ang takdang oras na isisiwalat niya ang buong katotohanan on national TV. Maayos na siyang nakaupo at hinihintay na lamang ang pagtama ng kamera sa kanya bago siya magsasalita. At malinaw na niyang naririnig ang mga tanong ng host na dapat niyang sagutin. May ilang segundo pang natahimik si Rigor bago siya nagsimulang magsalita. Magandang umaga sa lahat. Ako si Rigor de la Paz, dating gobernador ng probinsya ng San Martin. Nais ko lang bigyan linaw ang pagsasangkot ng pangalan ko patungkol sa totoong ama ng kasalukuyang gobernadora ng ating probinsya. Pambungad na pahayag na pa lamang ni Rigor de la Paz na kaagad namang pinutol ng host para sa isang commercial break. Magandang timing sa mga oras na iyon dahil kabubukas lang din ni Amanda ng telebisyon upang manood ng mga balita habang sabay silang nag-aalmusal ng kanyang inang si Amelia. Nagkatinginan si Amanda at Amelia dahil pareho nilang nakita ang mukha ni Rigor sa telebisyon bago ang commercial break. Huwag mong ilipat, anak. Pakinggan natin ang interview ni Rigor. Payak na hiling ni Amelia sa anak. Sinunod naman ni Amanda ang kagustuhan ng ina kahit labag sa kalooban niyang makita ang pagmumukha ni Rigor. Ipinagpatuloy na lamang ni Amanda ang pagsubo ng mga pagkain nakahanda sa kanilang hapag habang si Amelia naman ay naghihintay sa muling paglabas at pagsalita ni Rigor. At maiging pinapakinggan nito ni Amelia at si Amanda naman ay biglang napahinto sa kanyang pagsubo at hawak na nito ang kanyang dibdib habang nakikinig na rin sa mga sinasabi ni Rigor. Hindi ko hangad na sa pagkakataong ito ang mga mahal ko sa buhay. Kundi nais ko lang linawin ang haka-haka at opinyon ng karamihan patungkol sa walang hiyang ama ng ating gobernadora. Ang amang iyon ay walang iba kundi ako. Ako, si Rigor de la Paz, ang ama ni Gobernador Amanda Cuesta. Kilala niya ako ngunit kailanman ay hindi ako nagpakilala sa kanya bilang ama.
Alam kong nasasaktan ko ang kalooban ng aking anak sa mahabang panahon at tiniis kong nakikita iyon dahil ayaw ko siyang magdusa at maghirap sa muling kasunduan na napasok ko sa buhay. Buong tapang na pag-amin ni Rigor sa katotohanan at hindi na nito iniisip pa ang sasabihin ng kaniyang mga kalaban at sa politika. Halos mamilog din ang mata ng host sa programa sa ginawang pag-amin na iyon ni Rigor de la Paz. Hindi makapaniwala si Amanda sa kanyang narinig. Nagsimula na namang maghalo-halo ang kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib, ngunit ang nangingibabaw sa lahat ang kanyang matagal na tinatagong pagmamahal sa ama na nakasiksik lamang sa isang bahagi ng kanyang puso. Hindi na namalaya ni Amanda at Amelia na parehong umaagos na pala ang kanilang mga luha habang parehong nakatutok ang kanilang mga mata sa telebisyon. Kapansin-pansin ang kasiyahan sa mga mata ni Amelia kahit napupuno na ito ng luha dahil nangyari na ang pinakahihintay niya sa buong buhay niya. Nakilala ni Rigor bilang anak si Amanda. Nanatiling tahimik si Amanda habang ninanamnam ang pangyayari na matagal na niyang hinihintay na tawagin siyang anak ng kaniyang ama na matagal na niyang inaasam-asam. Pagkatapos ng live interview ay kaagad na tumayo si Amanda at lumapit sa kanyang ina na si Amelia upang yakapin ito ng buong higpit. Mama, hindi ko alam kung anong naramdaman ko ngayon. Pero dama ko masaya ko. Ramdam kong buo na ang pagkatao ko. Kung ano pa man ang ibang rason ni Papa ay hindi ko na kailangang malaman yon. Dahil sapat na sa akin na kilalanin niya ako bilang anak niya. Naluluhang wika ni Amanda habang patuloy na niyayakap ang kaniyang mama Amelia. Anak, mahal na mahal tayo ng Papa mo. Hindi niya tayo magawang pabayaan mula noon. Palagi siyang nandyan para sa iyo. Maraming beses na gusto kanyang yakapin at makasama pero tiniis niya yun. Naluluhang sambit naman ni Amelia. Walang katapusang yakapan at paghingi ng kapatawaran sa pagitan ni Amanda at Amelia sa mga oras na iyon nang datnan sila ni Rigor de la Paz. Mabilis ang hakbang ni Rigor upang makalapit sa kaniyang mag-ina. Amanda, anak ko. Patawarin mo ako. Siguro hindi pa huli ang lahat upang matanggap mo ako bilang ama mo. Marami akong pagkukulang sa'yo. Pangako pupunan ko. Naluluha pa rin si Rigor habang patuloy na humihingi ng kapatawaran sa kanyang anak na si Amanda. At mas lalo pang dumaloy ang maraming luha nang tinawag na ng papa ni Amanda si Rigor na nakayakap na sa kanya. Papa, hindi ko na kailangan ng mga paliwanag mo dahil sinabi na sa akin ni Mama ang lahat. Gayon din ang sinasabi mong kasunduan. Ngayon ay maliwanag na sa akin. Patawarin mo ako, Papa, dahil naging makasarili ako. Hindi ko iniisip na ang lahat na ginagawa ninyo ni Mama ay para sa kapakanan ko. Naluluhang wika naman ni Amanda na mas nagpagaan ang kanilang mga kalooban. Maya-maya pa ay kanya-kanya na silang pagpahid ng kanilang mga luha at sabay-sabay na bumalik sa hapagkainan upang muling magsama-sama sa almusal. At sa kainang iyon ay marami pang nalamang katotohanan si Amanda na mas lalo pang nagpatibay sa kanyang pagmamahal sa ama. Papa, ngayon ko lang napansin na hindi gumagalaw ang isa mong mata. Bakit ano nangyari sa mata mo? Tanong ni Amanda habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang mga magulang na nagkatinginan din at nasesenyasan. Kung sino ang sasagot sa tanong ng dalaga. Kagad na yumuko si Rigor at nagsimula namang magsalita si Amelia. Anak, desisyon ng papa mo na kunin ang isa niyang mata para sa iyo. Nalala mo nung 4 na taong gulang ka pa lamang at inoperahan ang mata mo? Iyon ay dahil sinabi ng doktor na posibleng mabubulag ka habang buhay kung hindi magamot ang isa mong mata. May bahagi sa mata ng papa mo na kinuha ng mga doktor at ipinalit sa mga mata mo upang hindi ka mabulag. Maingat na paliwanag ni Amelia na muli namang nagpabaha ng mga luha nilang tatlo. Papa, patawarin mo ko. Hindi ko alam ang buong katotohanan. Muling sambit ni Amanda sabay tayo upang lapitan at yakaping muli ang ama. Lahat gagawin ko para sa'yo, anak. Payak na sagot naman ni Rigor at muling niyakap ang anak na puno ng pagmamahal. Hindi na sumagot pa si Amanda dahil hindi na niya napigilan pa ang kanyang mga luha. At muling nagsalita si Rigor na mas nagpahigpit pa sa kanyang mga yakap at paulit-ulit na paghingi ng tawad sa kanya. Anak, matagal nang alam ng mga anak ko na panganay ka nilang kapatid at tanggap nila yun. Kaya lumapit si Suzy na iyon noon para sa shares ng deal sa kumpanya. Pinag-usapan namin yun kaya kaysa mapunta sa ibang kumpanya na pinaghirapan ng pamilya. Mahinahong sambit ni Rigor na halos hindi makapaniwala si Amanda sa narinig.
Ang ibig sabihin mo, Papa, ay plano ninyong lahat na papasukin ako sa kumpanya. Kaya pala ang dali-dali kong nabili ang mga shares na nga ng ibang shareholders. Halos mamilog ang mga mata ni Amanda habang kinaklaro sa kanyang ama ang mga narinig. Oo anak, lahat na ay nakaplano at alam na nila ang tungkol sa iyo. Kagad namang sagot ni Rigor. Papa, ang dami kong kasalanan sa inyo. Naiiyak namang wika ni Amanda. Wala kang kasalanan anak at walang may kasalanan. Tanging nagkamali lamang tayo sa mga hakbang dahil pilit nating tinago ang katotohanan. Kaya simula ngayon ay wala nang sikreto sa ating pamilya. Kung may problema, kailangan nating pag-usapan at pareho nating pagdesisyonan upang walang makakagawa ng maling hakbangin at maiwasan ng maling paniniwala. Nakangiti ng wika ni Amelia habang palipat-lipat ang kaniyang tingin sa kaniyang magkayakap na ama. Tatayo na sana mula sa hapag si Amelia, Amanda at Rigor nang biglang dumating ang tatlong anak ni Rigor. Kaagad na dumiretso ang mga ito sa kinauupuan ni Amanda at niyakap ang dalaga. Ate, sorry. Kami po ang unang sinabihan ni Daddy sa buong katotohanan. We never condemn his decisions. Tanggap namin kahit ano pa yan. Total wala na si Mommy. Sila lang naman ni Mommy ang may kasunduan at tapos na ang kasunduang yon. Kaagad na wika ng isa sa mga kapatid at anak ni Rigor at halos hindi makapaniwala si Amanda sa kanyang narinig. Ngayon lamang napagtanto ni Amanda na marami pala ang nagmamahal sa kanya. Tanging siya lang ang pumipigil sa paglapit ng mga taong nagmamahal sa kanya dahil sa pader na ginawa niya matapos matuklasan ang bahagi lamang ng katotohanan sa pagkatao niya. Mas lalo pang sumaya ang araw na iyon kay Amanda nang dumating din ng kanilang bahay ang kasintahang si Anton kasama ang mga magulang niya upang suportahan siya. Simula sa araw na iyon ay palaki na ng palaki ang pamilya ni Amanda. At simula rin sa araw na iyon ay nagsanipuwersa na ang dalawang malalakas na pamilya upang mapanatili nila ang pamamayagpag sa larangan ng negosyo at politika. Makalipas ang ilang araw ay sabay-sabay na tumungo sa Kapitolyo ang buong pamilya ni Amanda upang suportahan siya sa kanyang huling State of the Province Address bago ang eleksyon sa susunod na taon. Naging bahagi din sa kanyang sopa ang mga programang pangpamilya. Binigyan din niya ang kahalagahan ng nagmamahalan, nagkakaisa at matibay na pamilya para sa ikabubuti ng lipunan. Ang pamilya ay pinakamaliit na unit sa ating lipunan. At sa ating pamilya dapat magmula ang magandang ehemplo ng maayos na pamumuno. Ang nagkakaisa, nagmamahalan at nagkakaintindihang pamilya ay kayang buwagin ang pader na dahilan ng pagkawatak-watak ng mga tao sa pamahalaan. May mga desisyon din na kayang ituwid ng mapagmahal na pamilya. Ang nagkakaisang pamilya ay kayang makagawa ng nagkakaisang lipunan. Pagtatapos ni Amanda sa kanyang talumpati na umani naman ng nakakabinging palakpakan mula sa kanyang mga constituents sa probinsya. Mabilis na nagpahid ng luha si Rigor de la Paz upang salubungin si Amanda na pababa na mula sa entablado. Sa pagkakataong iyon ay muli na namang nagpalakpakan ng mga tao nang makitang magkahawak kamay na ang mag-amang si Rigor de la Paz at Amanda Cuesta de la Paz.